Kakarating lang natin ngayon no, dito sa ating farm at ngayon ay nasa mga 3:45 na. So ito no, meron tayong dala rito na halos nagpas kalahating sako no ng sapal ng niyog. So ito siya. So kinuha natin ito kanina sa ating kaibigan no dahil marami na siyang stock ng sapal ng niyog. So ilagay muna natin ito no sa doon sa ating lalagyan para ma-air dry natin siya. Meron pa tayong tira no nung nakaraang araw na kinuha natin na sapal at ngayon ay meron na naman tayong bagong dumating. So ito siya, naka-air dry siya no, natutuyo na siya. So kahit mga ilang araw pa to ay hindi siya masisira no, hindi siya magmo-molds. So ngayon yung kuha natin na sapal ay dito natin ilagay no, i-air dry natin siya dito hanggang sa matuyo yung ating sapal ng niyog. So ito yung kagandahan no, pag meron tayong source ng sapal, hindi na tayo mauubusan dahil hindi pa nga naubos yung stock natin dito. Yung kinuha natin noong nakaraang araw ay meron namang nadagdag. So ito no, yung panibagong sapal na nakuha natin kanina. So ito ay bago pa. So yan. So i-air dry natin ito dito no. Yeah. So dito natin ilagay no para hindi siya masisira. Dapat kung maganda sana no, ibilad natin ito sa araw para talagang tuyo siya, pero wala tayo dito kasi tuwing araw kaya dito lang natin ilagay. Since weekend bukas ay bukas lang siguro natin ito patutuyo no. Ibibilad natin ito sa araw. So lagpas kalahating sako no, yung nakuha natin ngayon. So napakalaking na-save natin dito. Based sa computation natin no, ay umaabot ng 50% yung na-save natin dito sa ating monthly feed cost. So talagang napakalaki no ng save natin. Laking pasalamat natin no sa kaibigan natin na binigay niya yung kanyang mga sapal ng niyog. So last week nga pala ay nandito siya at saka yung mga niyog naman natin no na matured ay yung mga lahing na mga niyog natin ay binigay natin sa kanila para magamit naman niya no. So yung gata ay kinukuha niya tapos naman yung mga sapal ay hiningi naman natin sa kanya no para give and take lang tayo. So ito no so ito no yung ating sapal ng niyog na nakuha ngayon. So ito no, hayaan lang natin ito dito na mag-dry sa kabukas ay bilad natin ito sa araw. Kanina nga pala no, nung dinaanan natin yung kaibigan natin para kunin no yung sapal ng niyog sa kanila ay inabutan niya din tayo no ng suman. So ito yung gawa nilang suman no, ipakita ko sa inyo kung anong klaseng suman no yung ginagawa nila ha. So ito no, yung binigay na suman ng kaibigan natin. So napakarami nito. Baka malugi no yung kaibigan natin no. Napakarami kasi nito. Yung binta niya dito ay tig 10 pesos per piraso. So isang ganito is 10 pesos. Napakarami no na binigay niya sa atin. Kaya laking pasasalamat naman natin. Dahil makakakain naman tayo no ng suman. So ito no. So ganito karami yung binigay niya sa atin. So yung iba nito ay dadalhin natin sa bahay at magtira naman tayo dito sa farm para pang merienda natin bukas no dahil bukas ay weekend. So dito tayo sa farm no, whole day tayo dito kaya meron na tayong pang merienda. So no, yung suma na gawa ng kaibigan natin ay ngayon ay ipakita ko sa inyo no yung kanyang laman dahil yung kanyang laman ay hindi kagaya ng mga ordinaryong suma na plain lang na bigas na malagkit no. So ito ay mayroon siyang choco. So ito yung kanyang laman no. Yan, so buksan natin no. So ito yung kanyang laman sa loob ng suman. So ganyan no yung laman ng loob ng suman na gawa ng kaibigan natin. So ayan no, meron siyang choco, tapos meron siyang bigas na malagkit. So itong choco ay bigas din ito no na malagkit. Ngayon ay nilagyan lang siguro ng choco kaya nagiging ganito. So ang tawag ng suman niya ay budbod tambid no, kasi ang local name namin dito sa suman ay budbod.
So Budbud Tambid. So ito no yung kanyang local name. So ito yun no yung pagkakilala dito sa amin, dito sa aming lugar no, yung Budbud na Tambid. Bakit Tambid? Kasi meron siyang choco no sa na nakapalibot sa suman. Kaya ano tinatawag siyang Budbud Tambid. So ito no yung kanyang laman. Binibenta niya ito ng 10 pesos ang piraso. So since marami yung ibinigay niya sa atin no ay siguro nasa mga 50 pesos yata ito. So napakarami no. So siguro ito ay nag-worth din ng mga 500 pesos. Tapos ibinigay niya lang sa atin. So laking pasalamat din sa kanya no. So ito sa mga dito sa aming lugar no, dito sa Dipolog City ay mabibili ang kanyang suman sa mga mall kasi na-deliver ang kanyang suman no ay dinideliver niya sa mall dito sa My Friendly. Makakabili kayo nito no dito sa Dipolog, dito sa My Friendly Mart, sa May Santa Isabel at saka doon sa Dipolog Center Mall. So meron din no na suman sa kanya din galing yung mga suman na ibinebenta doon sa Dipolog Center Mall. So ganitong suman no, at kahapon pala ay may nag-order sa kanya ng 400 pieces na ganito. Kaya napakaraming sapal no na nakuha natin ngayong araw. Sa paggawa nila ng suman, alam nyo ba na ang bigas na ginagamit nito ay imported? So ngayon ka lang din nalaman no nung nagkausap kami dahil tinanong ko siya kung magkano ba ang bili ng ng kanyang bigas, kung magkano bang kilo yung kanyang bigas at saan nang galing. So sinabi niya sa akin na ang mga bigas na pala na ginamit nila dito, yung bigas na malagkit ay imported pala. Yung iba galing Vietnam, mayroon galing Thailand at saka may Pakistan pa. So imported pala no yung mga bigas na ginamit nito sa paggawa ng binubod ng suman. So iwan ko lang sa ibang lugar kung kagaya din ba sa kanya na imported yung bigas na ginagamit, pero sa kanya ay imported dahil yung mga bigas dito na malagkit ay iba din kasi yung resulta, hindi ganito ka ganda no yung resulta pag ginagamit yung mga bigas na malagkit dito sa atin, yung mga local rice natin na malagkit. Kaya yung mga imported na bigas no yung ginagamit niya sa paggawa ng suman dahil maganda yung kanyang quality ng bigas. So kalain mo no na tayo ay agricultural country, tapos pati pala sa mga pati pala sa bigas na malagkit ay ini-import din pala natin doon sa mga karatig bansa natin no, pati pa sa Pakistan. So ngayon no, ipakita ko sa inyo yung ebidensya natin kung totoo ba talaga na imported yung mga bigas na ginamit nito. So ipapakita ko sa inyo no, yung mga sako ng bigas dahil yung mga sako ng bigas ay siya namang nilalagyan niya no, ng sapal, tapos kukunin natin sa kanila. So tingnan natin no, yung kanyang mga sako. Dito no, yung sako ng bigas ng malagkit. So tingnan natin no, yung kanyang pinanggagalingan. So ito no, bali half sack ito dahil 25 kilo. So product, nakalagay dito na product of Pakistan. So yan no, ito yung kanyang brand name. So Maria Premium Rice. Ito ay bigas malagkit no. At ang kanyang pinanggalingan ay product of Pakistan. So ngayon ko lang din bago no, nalaman na pati pala Pakistan ay nag-i-export din ng mga bigas. So ayan no. So ito namang blue na sako. So ito, tingnan natin ha kung saan nanggaling ito. So ang kanyang brand name ay Royal Sweets. So ayan no, Royal Sweets. So ito ay glutinous rice no, at ito yung mga bigas na malagkit, at ito ay isang sako dahil 50 kg no yung kanyang laman. So crop year niya ay 2022. So ito ay product of Vietnam. So galing Vietnam no yung bigas na ito. So akalain natin no na yung mga bigas na malagkit pala na ginagawa sa suman ay imported din pala. Natin no na yung mga bigas lang na kakainin natin, yung mga natural na bigas, yung mga white rice no ay yun lang ang mga imported. So hindi pala, pati nga pala yung mga bigas na malagkit na ginagamit sa paggawa no ng mga suman, siguro pati yung mga ibang mga kakanin no. Isang kaalaman no, isang trivia natin, dahil ngayon din natin lang ito nalaman na ang mga suman pala ay imported din pala yung ginagamit na bigas. So iwan ko lang sa inyong lugar no kung the same ba dito sa kaibigan natin na gumagawa ng suman.